Papalapit na sa kanila ang sable ni Sam, ngunit diretso itong lumipad sa kamay ni Sam. May kakayahan din kaya siya ng kanilang angkan. Kung ganoon, may iligtas kita at may hatid sa kinalalagyan ng clan. Itinaas ng bayani ang kanyang saber at itak ang utos na lumipad. Sa mismong segundong iyon, may tumalsik sa tubig. Hinawakan ng bayani ang babae sa isang kamay, at sa kabila, itinutok niya ang sable pataas. Mabilis silang lumipad, hindi sila makakalipad ng matagal. Kailangan ng dalaga ng pahinga. Masama pa rin ang pakiramdam niya. Nang tumira sa lilam ng mga puno, naisip ng batang lalaki at babae na lumipas na ang panganib. Hindi nila inaasahan na sa isang saglit lang ay makakaharap na nila ang isang bagong kalaban. Mayroong ilang higit pang mga kaaway kaysa sa inaasahan ng bayani. Ang sistema ng alerto ay nagpadala ng mensahe tungkol sa kaaway. Isa itong uhaw sa dugo na lobo, isang antas ng dalawang kaaway. Walang choice. Kakailanganin nating lumaban dahil ang nakataya ay hindi lamang ang buhay ng lalaki, kundi pati na rin ang kanyang mga kasama. Ang kaaway ay hindi nilayo na magbigay ng oras upang mag-isip, ngunit sumalakay sa unang pagkakataon. Nagpasya si Sam na gamitin ang mga puntos na natanggap niya upang makakuha ng mga kasanayan sa labanan. At sa isang segundo, tanging balat na lamang ang natitira ng uhaw sa dugo na lobo. Nakita ng bayani kung paano idinagdag ang mga puntos ng karanasan sa kanyang balanse para sa pagsira sa lobo. Sa mga propesyonal na galaw ng isang eskrima, ikinalat ng bayani ang mga uhaw sa dugo ng mga lobo mula sa gilid hanggang sa gilid, na hindi nag-iiwan sa kanila ng pagkakataong kumita mula sa laman ng kanyang kasama. Inihagis ng bayani ang kanyang talam pakaliwa at kanan, at patuloy na dumarating ang mga kalaban. Nakaramdam siya ng pagod sa kanyang mga kamay. Naging mas komplikado ang sitwasyon. Kailangan nilang makabuo ng isang bagay. Kung hindi, hindi sila makakalabas sa kagubatan. Nais ng bayani na kunin ang dalaga at umatras, upang tumakas. Ngunit ang kanilang landas ay naharang ng isang bagay na napakalaki, na hindi maisip ang laki. Ang hayop ay nagpakawala ng dagandong na umalangaw sa buong kagubatan. Isang malaking hayop, katulad ng isang kulay abo na oso, na may matingkad na pulang ligaw na mga mata, isang matalim na talam sa kanyang bungo, nakatayo sa kanyang hulihan na mga binti at umungal sa tuktok ng kanyang mga baga. Isa itong demonyong gubat, isang ikaapat na antas ng kaaway na hayop. Paano hindi napapanahon ang lahat ng ito, naisip ng bayani. Kailangan kong mag-isip ng isang bagay ng Mad Alien. Ang hayop ay sumugod kay Sam na may ligaw na dagandong. Ginamit niya ang sining ng pang-aakit, ngunit hindi alam kung ito ay gagana. Hindi ba talaga umubra at ngayon ay aabutan ako ng kamatayan? Hinawakan ng hayop si Sam gamit ang malalaking paa nito. Pagkaraan ng isang segundo, ang malaking oso, tulad ng isang palakaibigang aso, ay dinidilaan ang bayani at winuwagayway ang buntot nito. Ang isang dosenang lobo ay hindi nakikibahagi sa kalooban ng oso at patuloy na ipinakita sa lahat ng kanilang hitsura na ang bayani ay kanilang biktima. Malinaw na hindi nagustuhan ng bear cub ang katotohanan na gusto nilang kainin ang kanyang bagong kaibigan. Ang epekto ay nagpadala ng ilan sa mga lobo na lumipad 200 metro ang layo. Isang suntok at lumipad ang ikalawang bahagi ng mga masasamang nilalang mula sa kinaroroonan ni Sam. Ang mga nakakatayo pa sa kanilang mga paa ay gustong bumalik sa laban. Ngunit ang oso ay nagpakawala ng isang dagandong ng napakalakas kaya't inipit nila ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at tumakbo sa kagubatan ng mas mabilis hanggat maaari. Sumapit ang gabi, pinaliwanagan ng buwan ang batong kinaroroonan ng bayani at ng kanyang mga kaibigan. Maririnig ang kaluskos ng apoy sa kuweba. Pinasalamatan ng bayani ang oso sa pagligtas sa kanyang buhay at pagbibigay sa kanya ng isang lugar upang magpalipas ng gabi. Oo, ito ay isang oso. Hindi siya nagsalita, ngunit buong lakas niyang niyakap ang lalaki at sinimulang ilapat ang bibig nito sa kanya. Lumapit ang bida sa kanyang kasamang pagod at sinabi na kailangan niyang subukang alisin ang mga lason sa kanyang katawan. Kinakailangang tanggalin ang panlabas na damit upang mahanap ang mga lugar kung saan pumasok ang mga karayom. Natagpuan ang lugar ng pinsala. Tamang-tama sa balikat ng dalaga ang baril. Sinimulang sipsipin ng bayani ang lason sa sugat. Isang kaaya-ayang sensasyon ang naramdaman ng dalaga.
Ang lason ay napakalakas, sabi ng lalaki, dumura. Hindi ka makakapigil. Kung hindi, ang lason ay patuloy na kumakalat sa buong katawan at haantong sa kamatayan. Sinipsip ng bida ang lason, ngunit nakita niyang nagdedeliryo ang dalaga. Napaungol siya at nagsabi ng hindi maintindihang mga parirala. Magpatuloy, huwag tumigil. Napakasarap ng pakiramdam ko. Dumating ang umaga. Pinaliwanagan ng sinag ng araw ang kuweba kung saan natutulog si Siri. Nagising siya, nilalamig siya, nanghihina siya. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang wala siyang damit, at may mga patak ng dugo sa malapit. Naisip niya na habang wala siyang malay, sinamantala siya ni Sam. Samantala, bumalik ang bayani sa kuweba, hawak ang mga ligaw na berry sa kanyang mga kamay. Inatake siya ng batang babae gamit ang isang talam, at ang tray na may mga berry ay nahulog sa lupa. Sinabi ng dalaga na papatayin niya ito dahil sinamantala niya ang kanyang walang magawang estado. Sinimulan ng bayani na bigyang katwiran ang kanyang sarili at sabihin na hindi niya siya hinawakan, ngunit sinubukan lamang niyang iligtas ang kanyang buhay. Itinutok ng batang babae ang talam sa lalamunan ng lalaki, ngunit lumaban ang talam. Nilinga ng dalaga ang talam at tinanong kung bakit ito lumalaban. Nagsasabi ba talaga ng totoo ang lalaki? Nabulunan sa takot ang bida at may mga tilamsik ng pulang likido mula sa kanyang bibig. Ano bang problema mo? Tanong ng dalaga. Sumagot ang bida na habang sinisipsip niya ang lason mula sa kanyang sugat, siya ay nalason, dahil ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. At ngayon siya ay may malubhang karamdaman. Sa katunayan, nilinlang ng bayani ang batang babae, at hindi ito dugo, ngunit ang katas ng mga pulang berry na wala siyang oras upang ngumunguya. Sinabi ng batang babae na naaalala niya kung paano lumipad sa kanya ang mga karayom, ngunit isang karayom din ang tumama sa kanya. Bakit hindi siya naapektuhan ng lason? Sinabi ni Sam na binigyan siya ng kanyang kaibigan ng isang jade pendant na hugis dahon ng maple, at dumiretso ang karayom dito. Nagpasalamat si Siri sa bayani at sinabing maaari niyang ituro sa kanya ang pamamaraan ng kanyang angkan, na nag-aalis ng mga lason sa katawan. Hindi ako miyembro ng iyong angkan, sabi ng bayani. Ayokong nakawin ang mga sikreto mo. Iniligtas mo ang aking buhay, at sa gayon ay gagantihan kita sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng ilang mga lihim. Lalo na pagkatapos ng ginawa mo, papayag ang pinuno ng angkan na kunin ka bilang kanyang estudyante. Maraming salamat madam, hindi ko ito makakalimutan. Oras na para magsimula ng pagsasanay, tawagin mo akong mentor, sabi ni Siri. Natuwa si Sam na gumana ang kanyang plano sa loob ng maraming taon. Samantala, sa angkan ng Hidden in the Clouds, ang pinuno ng angkan ay nagalit nang mabalitaan niyang namatay ang kanyang pinakamagaling na estudyante, at hindi siya nagawang tulungan ni Stone. Nagsimulang sabihin ni Stone kung paano sa daan patungo sa angkan, inatake sila ng isang hindi kilalang magnanakaw na gustong nakawin ang mga lihim ng angkan, sinubukang alisin ang talam ni Siri. Naitaboy ni Stone ang pag-atake, ngunit sa huling sandali, kinaladkad ng magnanakaw ang kanyang kapatid na babae sa ilalim ng tubig. Agad na tinawag ng pinuno ng angkan ang lahat ng wizard fighters at ipinadala sila upang hanapin ang kanyang anak na babae, na sinasabi sa kanila na huwag bumalik nang wala siya, buhay o patay. Nangako ang mga mandirigma na tutuparan ang utos ng guro at maglalakbay sa kanilang paglalakbay. Hiniling ni Stone na ipadala upang hanapin ang batang babae, dahil naiintindihan niya na ang katotohanan ay maaaring ibunyag, kailangan niyang maging ligtas. Naniniwala ako sa iyo, sabi ng guro, pumunta at hanapin mo si Siri, magtatagumpay ka. Iniisip na ni Stone kung paano masisigurong hindi na mahahanap ang dalaga. Ang ama ni Stone, na kapatid ng pinuno ng angkan, ay nagdala ng isang elixir para sa batang babae kung sakaling siya ay natagpuang malubhang na sugatan. Siguraduhing bigyan ng prinsesa ng elixir na maiinom, maaari nitong iligtas ang kanyang buhay. Umalis ang lalaki sa templo at nagsimulang maglakbay. Chief, kailangan mong manatiling malinis ang ulo, manatiling mahinahon, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit umaasa sa iyo ang angkan. Wala akong maisip hanggang sa malaman ko kung buhay pa ang anak ko. Samantala, ang pangunahing tauhan ay ang pangingisda sa baybayin ng isang reservoir. Nabigo siyang makahuli ng isda, ngunit hindi niya binitawan ang aktibidad na ito,
dahil kailangan niyang pakainin ang kanyang tagapagturo at ang oso. Sayang hindi ko mailapat ang alindog ko sa pangingisda. Tila siya ay mali at ang karisma ay gumagana para sa lahat. Halos 100 isda ang sumugod sa tubig patungo sa bayani. Hindi niya akalain na kahit isang isda ay maakit niya. Ilang saglit pa, ilang dosenang isda na ang nakahandusay sa dalampasigan. Naisip ng bayani na ang tourism skill ay hindi kasing sama ng nangyari. Sa pamamagitan nito, maaari ka ring makakuha ng pagkain. Napalingon si Sam dahil narinig niya ang tunog ng hangin na naputol. Lumilipad sa kalangitan ang mga lalaking nakasuot ng puting balabal. Lumilipad sila gamit ang mga espada. Agad na naintindihan ng bida kung saang angkan sila nagmula. Kaya hinahanap nila si Siri, napaka-interesante. Nagmamadaling pumunta sa kuweba ang bayani para sabihin ang kanyang nakita. Sa oras na ito, nagnilay-nilay ang dalaga. Lumapot ang chakra sa paligid niya at nalinis ng lason ang kanyang katawan. Mabilis na yabag ang narinig, umaalingaw sa buong kuweba. "You're finally back, I'm hungry," sabi ng dalaga. Ngunit ang taong pumasok sa kuweba ay hindi ang inaasahan niyang makikita. "Hey, sis, I see you haven't wasting your time," Stone noted. Sinabi ni Siri sa kanyang kapatid na isusumbong niya ang pinuno ng angkan na sinalakay siya nito. "Hindi ko alam kung paano ka nakaligtas, pero aayusin ko na iha. Iniwan mo ako no choice." Sinabi ng prinsesa sa kanyang kapatid na kung maglakas loob itong salakayin siya, wala nang babalikan. "How dare you, you naughty girl, magsalita ka ng ganyan sa akin. Isang dakilang mandirigma ng liwanag, sisirain kita." Ininom ng lalaki ang tableta na natanggap niya sa palasyo. Ngayon ang kanyang kapangyarihan sa pagbabagong buhay ay nasa pinakamataas. Pinahusay din ng gamot ang kanyang mahiwagang katangian, at nagliliyab ang chakra sa paligid. Natakot ang dalaga, hindi pa niya nakita ang kapangyarihan ng mga eksperimentong table task na ginawa sa kanilang lihim na laboratorio. Kaya, alamin ang kapangyarihan ng nakatagong Cloud Village Clan Warrior. Ang enerhiyang nagmumula sa lalaki ay tila sumisira sa kuweba. Naunawaan ng prinsesa na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi siya kalaban ni Stone, na puno ng lakas at uminom ng tableta. Ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig para manglamla nang bigla siyang natama ng malaking isda sa mukha. Binati ni Sam si Stone at tinanong kung nataman ba siya ng isda sa mukha ng mahina. Alam ng bayani na mahina ang prinsesa at kailangan niyang makayanan ang sarili. Binalaan ng batang babae ang bayani na dumating ang kanyang kapatid upang kitilin ang kanilang buhay pareho. Sinabi ni Stone na napakasarap magkaroon ng bida dito at hindi na kailangang hanapin siya mamaya para matapos ang kanyang nasimulan. Kailangang humiram ng espada ang bayani para harapin ang napakalakas na kalaban. Nagsimula ang laban. Mabilis na nagsilapitan ang mga kalaban. Umalangaw-ngaw ang putok ng mga espada sa buong kuweba. Walang otres. Nagawa ng bayani na umiwas, hamampas, at nasugatan ang mukha ng lalaki. Sinabi ni Stone na habang si Sam ay isang napakahusay na manlalaban, sila ay nasa iba't ibang antas ng pagsasanay sa labanan. Teknik ng talim ng kidlat. Sinubukan ng bida na pigilin ang suntok, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Napaatras siya ng malakas na alon ng sabog. Nakadapa ang bayani at sinubukang habulin ang kanyang hininga. Hinawakan siya ng lalaki sa kwelyo at itinaas sa ere ng magaang galaw at sinabing walang makakapigil sa kanya na makamit ang kapangyarihan at maging isa sa mga pinuno ng angkan. Nakuha ng bayani ang kanyang mga bearing sa oras at nagpa siya na kumilos sa abot ng kanyang makakaya. Charisma technique. Pang-aakit. Napatingin ang bida sa lalaki. Hindi siya gumagalaw. May kawalan ng laman sa kanyang mga mata sa isang segundo. Tumayo ang lalaki at tumangala sa bayaning may mapagmahal na mga mata. Napagtanto ng bayani na kailangan niyang kumilos ngayon at ipinatawag ang espada, na lumilipad na sa bilis ng tunog. Pindutin, tamaan ulit. Lumipad sa ere ang naputol na braso ni Stone gamit ang espada. Parang nag-slow motion ang lahat. Mahigpit na hinawakan ng bayani ang espada sa kanyang mga kamay, at sa likod niya, lumilipad ang dugo mula sa balikat ng lalaki sa lahat ng direksyon. Malakas na sumisigaw ang lalaki, ngunit hindi na siya pinakinggan ng bida. Marahil ay nakatakas si Stone mula sa kuweba kung hindi sa isang bagay.
Hinihintay na siya ng mga ito sa labasan. Nontog ang ulo niya sa malambot na bagay. Siya ay isang mabait ngunit para sa ilang hindi masyadong mabait na bagong kaibigan ng ating bida. Siya ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga hanggang sa siya ay nawalan ng malay, at sa utos ng bayani, iniligtas ng oso ang hamak. Makalipas ang ilang oras, narating na ng mga bayani ang angkan na nakatago sa ulap. Sinabi ng batang babae sa kanyang ama kung paano nangyari ang lahat, kung paano gumamit ang isang walang prinsipyong kapatid na lalaki ng isang nakatagong sandata ng lason laban sa kanya, at kung paano siya kailangang iligtas ng kanyang kaibigan at ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sinabi ng pinuno ng angkan na sa ganoong gawain, ang sinumang miyembro ng angkan ay mapaparusahan ng kamatayan, ngunit para sa mga nakaraang merito at dahil sa pinsala, ang kriminal ay sasailalim sa house arrest at tatanggalin din ng lahat ng titulo at ranggo. Ang kriminal, na nawalan ng dangal at respeto, ay kinuha ng kanyang ama sa silid ng pinuno ng angkan. Sinabi ng pinuno ng angkan na bukas palad niyang gagantimpalaan ang bayani sa pagliligtas sa kanyang anak at tinanong kung ano ang gusto nito. Sumagot si Sam na gusto lang niyang maging pinuno ng apprentice ng angkan at maging kapaki-pakinabang. Sumagot ang pinuno na malugod niyang tatanggapin ang isang binatang may kabaitang puso bilang kanyang estudyante, ngunit ayon sa pangkalahatang tuntunin, kailangan niyang makapasa sa pagsusulit. Nagsimulang hilingin ng batang babae sa kanyang ama na payagan siyang huwag sumailalim sa mga pagsusulit at agad na i-enroll siya sa hanay ng mga estudyante. Gayunpaman, sinabi ng bayani na iginagalang niya ang mga prinsipyo at panuntunan ng angkan, ngunit nais niyang makapasa sa mga pagsubok at opisyal na sumali sa angkan. Labis na ikinatuwa ng pinuno ng angkan ang sagot ng binata at pinuri ang kanyang mithiin at mainit na puso. Samantala, nagpasya ang batang babae na bigyan ang bayani ng paglilibot sa mga pag-aari ng angkan. Ipinakita niya sa kanya ang pinakapuso ng angkan, ang mahiwagang puno na nagbibigay ng enerhiya sa lahat ng nabubuhay na bagay. Sinabi ng batang babae na walang oras upang humanga at kailangan niyang maghubad ng mabilis hanggat maaari. Hindi naintindihan ng bida ang sinasabi niya. Tinanong niya kung masyado pang maaga para yayain siyang maghubad, dahil hindi pa sila magkakilala ng maayos. Galit na galit ang dalaga sa bida at sinabing dinala niya ito dito para magsanay ng pamamaraan ng pagtunaw ng nyebe ng 6 na araw. Ang pamamaraan ng pagtunaw ng snow ay bubuo ng pinakamataas na konsentrasyon ng enerhiya para sa kasunod na paggamit ng anumang kagamitan, kabilang ang mga kagamitan sa labanan. Ang pagmaster ng diskarteng ito ay imposible nang walang mentor, kaya ang prinsesa ay palaging nasa malapit. Matagumpay na naabot ng bayani ang 3 antas sa pamamaraang ito, salamat sa tulong ng prinsesa. Nakita niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan at chakra nito. Naabot ng bayani ang halos 4 na antas ng teknolohiya ng hindi kapani-paniwalang mabilis. Gayunpaman, ito ang unang sesyon ng pagsasanay, at ang katawan ay hindi makatiis ng gayong mabibigat na karga. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit hindi naapula ng sagradong lugar ang apoy sa loob ng bayani. Wala na ba talagang choice, at kailangan ko siyang tulungan na ilabas itong nag-aapoy na enerhiya? Hindi makapaniwala ang dalaga na gagawin niya ito sa unang pagkakataon, at lalong lumalala ang bida. Ang kirot ng budi ay hindi umalis sa prinsesa. Hindi siya makapagpasya, ngunit hindi rin niya maiiwan ang bayani upang mamatay. Unti-unti niyang ginalaw ang kanyang mga binti at medyas patungo sa sinturon ng bayani. Palapit ng palapit, nakakahiya, nakakatakot, nakakailang. Hindi niya nagawa ito dati. Sinimulan niyang imasahe ang bahagi ng katawan ng bayani gamit ang kanyang mga paa, at nagsimula itong gumawa ng mga kakaibang hilinghing. Nahihiya siyang marinig ang mga daing ng isang lalaking hindi makapagpigil. Lumipas ang ilang oras, natauhan ang bida at hindi naintindihan ang nangyari. Natuwa man ang mangkukulam na natauhan na ang bida, nadumihan siya at nahiya. Sinabi niya na kailangan niyang iligtas siya, upang palayain ang kanyang katawan mula sa naipon na nasusunog na enerhiya. Maraming salamat sa pagligtas sa akin, pero bakit ang sama ng loob mo at ang pula ng mukha mo, parang tumakbo ka lang? Naramdaman ni Sam ang isang bagong malakas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang kapangyarihan at lakas ay nasa bagong antas. Bigla siyang nakaramdam ng panganib sa likod niya at tumalikod.
May nakita akong hindi kilalang nilalang na lumilipad patungo sa kanilang direksyon. Inatake muna ng hindi kilalang tao ang bayani at itinutok ang isang palad na puno ng enerhiya sa kanyang katawan. Nagdikit ang kanilang mga palad, at ang hindi kilalang tao ay bumigkas ng isang uri ng spell. Nagkaroon ng malamig na bughaw na pagsabog na nagpalipad sa kanila sa iba't ibang direksyon. Sa isang segundo, sigurado ang bida sa kahinaan ng kalaban, ngunit nagkamali siya. Nabalot ng yelo ang palad na kamakailan lamang ay napigilan ang suntok ng kalaban, at patuloy ang pagkubkob ng yelo sa buong braso. Isa pang sandali, at ang bayani ay naging isang ice statue. Nais ng prinsesa na palayain ang bayani, ngunit isang estranghero ang hamarang sa kanyang daan. Mabilis na siyang sumugod sa kanya sa pagtatangkang hampasin. Hindi na kayanan ng dalaga ang suntok ng ganoong puwersa. Hindi pa siya nakaka-recover matapos tulungan ang bida. Napakalakas ng suntok kaya natapon ang dalaga 20 metro ang layo. Gayunpaman, nagawa ng prinsesa na manatili sa kanyang mga paa dahil sa huling sandali. Nakilala niya ang pamamaraan ng pag-atake ng kalaban, na gumagamit ng pamamaraan ng kanyang angkan. Sa kabila ng lamig sa labas, nag-aalab ang apoy sa loob ng bayani. Alam niya na hindi kayang pigilan ng ice technique ang isang wizard na nakabisado ang ika-4 na antas ng solar technique. Ang yelo ay mabilis na naging tubig at sumanda. Inipon ni Sam ang lahat ng kanyang libreng chakra para bawiin. Siya ay ganap na hindi interesado sa motibo ng kaaway, dahil kung saan nagpasya siyang patayin sila. Solar Gate Technique Level 4 ang bayani ay kumilos ng mas mabilis kaysa dati at nagawang maabot ang dibdib ng kalaban sa unang suntok. Punit-punit ang damit at nakita niya ang malalaki at matigas na suso ng babae. Bahagyang nagulat ang bayani sa pag-unlad ng mga kaganapang ito. Tumakbo ang dalaga. Ang kanyang antas ay naging mas mababa kaysa sa bagong antas ng bayani. Hiniling ng prinsesa sa bayani na huwag tugisin ang kalaban, kundi tulungan siyang ayusin ang kanyang mga sugat. Sinabi niya na ginamit ng kalaban ang pamamaraan ng kanyang angkan, at lumalabas na ang kanilang sariling nais na sirain sila. May mga traidor ba talaga sa clan? Tanong ng bida. Wag na natin pag-usapan yan. Sa halip ay tingnan mo ang aking sugat. Masakit sa dibdib ko. Sagot ng prinsesa. Pagkatapos ay kailangan mong alisin ang iyong mga damit. Kung hindi, hindi namin makikita ang iyong sugat, prinsesa. Ang bayani ay nagsimulang tulungan siyang haburin ang kanyang damit na panlabas. Hiyang-hiya ang dalaga. Nasaktan siya, ngunit gusto niyang magpatuloy. Hinawakan ng bayani ang dibdib ng prinsesa. Nakatanggap siya ng pinsala mula sa pamamaraan ng yelo at napakalamig. Kinakailangan na kuskusin ang apektadong lugar gamit ang pamamaraan ng mainit na palad. Sinabi ng bayani na hindi lamang dibdib ang nasira, kundi pati na rin ang lugar sa ibaba ng baywang, at inilipat ang batang babae sa isang paalang na posisyon. Makalipas ang isang oras, bumaba ang bida sa prinsesa at sinabing ngayon ay hindi na magyayelo ang kanyang katawan. Sinabi ng prinsesa na ang kanyang mga sugat ay gumaling pagkatapos ng kalahating oras, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi tumigil doon ang bayani at ginamit siya ng isa pang kalahating oras. Sinabi ni Sam na ito ay upang maiwasan ang mga posibleng epekto. Sumagot si Siri na naiintindihan niya na sinamantala lang ng bida ang kanyang kalagayan, at kahit na iniligtas siya nito, hindi siya nagpapasalamat. Tinanong ng bayani kung maaari nilang ipagpatuloy ang mga hakbang sa pag-iwas bukas. Nais ng batang babae na gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan sa bayani, ngunit sinabi niya sa oras na siya ay nagbibiro. Paano natin malalaman kung sino ang babaeng umatake sa atin? Tanong ng prinsesa. Sumagot si Sam na siya ay nasugatan sa panahon ng labanan, at na ang isang sugat ay dapat na mabuo sa kanyang dibdib, at si Siri ay dapat magsimulang panuurin ang mga batang babae mula sa kanilang angkan ng mas malapit. Samantala, sa kagubatan malapit sa kinalalagyan ng angkan na hidden in the clouds, dumating sa tagpuan ang babaeng umatake sa mga bayani kasama ang taong nag-utos ng R-plans ay nag-ambala. Hindi ko nagawang talunin ang bagong dating, sabi ng clan assassin. So, naloko na naman kami. Ang bagong taong ito ay hindi gaanong simple. Pansinin ang nakababatang kapatid ng pinuno ng angkan, at gayon din ang punong alchemist, na bumuo ng mga tabletas na nagpapataas ng pagbabagong buhay.
Binigyan niya ng gamot ang dalaga upang walang sinuman sa angkan ang makakilala sa kanya sa mga sugat na natamo niya sa labanan. Natuwa ang dalaga na hindi na niya kailangang umalis sa angkan dahil sa takot na mahuli siya sa pagtataksil, dahil ang peklat ay maaaring magbigay sa kanya. Lumipas ang ilang araw, at dumating ang araw na kumuha ng pagsusulit para sa pagkakataong makapag-aral kasama ang dakilang master. Napansin ni Sam kung gaano ito kasigla sa main square ngayon. Nagustuhan niya ang kapaligiran. Binati siya ni Siri ng swerte at sinabi sa kanya na mayroon lamang siyang isang pagpipilian upang makapasa sa pagsusulit, kung hindi ay papatayin siya ng kanyang sariling mga kamay. Ang nakatatandang kapatid na babae ng prinsesa na si Maggie ay nakialam sa pag-uusap, at nagpahayag ng interes kay Sam, sinabi na ang kanyang kapatid ay walang ibang pinag-uusapan kamakailan. Nahihiya ang prinsesa dahil ayaw niyang malaman ng lalaki na lihim itong umiibig sa kanya. Napansin ng bayani na ang prinsesa ay may napakagandang kapatid na babae, at labis siyang natutuwa na makilala ang kanilang buong pamilya. Binalaan ng prinsesa ang bayani na huwag isipin ang tungkol sa pag-ikot ng kanyang mga bola patungo sa kanyang kapatid na babae. Hindi lamang ang mga kapatid na babae mula sa pangunahing pamilya ang nabaliw sa bayani, kundi pati na rin ang iba pang mga batang babae mula sa angkan ay patuloy na nakatingin sa kanya at matamlay na bumantong hininga pagkatapos niya. Ang mga lalaki mula sa angkan ay hindi nagustuhan ang malapit na atensyon ng lahat ng mga batang babae sanayon sa bagong dating. Binalak nilang alisin siya sa unang pagkakataon. Oras na para simulan ang pagpili. Binati ng pinuno ng angkan ang mga kandidatong alagad at ang mga manunood ng kompetisyon. Ang gawain ng unang pagsubok ay inihayag. Ang mga kalahok ay kailangang mangolekta ng 10 bulaklak ng magic herb na tumutubo sa tuktok ng sagradong bundok sa loob ng 3 oras. Karamihan sa mga kalahok ay itinuturing na ang pagsusulit na ito ay ganap na bata. Ipinaalam ng pinuno sa mga kalahok sa pagsusulit na kung may naramdaman na wala silang kakayahan upang makapasa sa mga pagsusulit, mas mabuting tumanggi sa simula. Magsisimula ang pagsubok. Umalis ang mga kalahok sa kanilang mga upuan, at ang bida lamang ang hindi nagmamadaling pabilisin. Tumayo siya at pinanood sa gilid kung ano ang nangyayari. Tumakbo ang prinsesa sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari. Talaga bang ayaw niyang pumasa sa mga pagsubok at mapalapit sa kanya? Sinabi ng bida na hindi dapat mag-alala ang prinsesa sa kanya. Nagulat ang dalaga, hindi niya maintindihan kung ano ang pinaplano nito. Samantala, ang ibang mga kalahok ay aktibong naghahanap, ngunit walang tagumpay. Naglakad ang dalawang kandidato at pinag-usapan kung gaano kahirap ang pagsubok, at sa loob ng ilang oras, 3 bulaklak lang ang kanilang nakita. Bigla silang may nakitang maganda at napahinto. Ito ang ating bayani. Pumasok siya sa mga hot spring na ganap na hubot-hubad. Paglingon niya, ginamit niya ang skill, Malevolent Smirk of Love. Inanyayahan niya ang dalawang babae na lumangoy kasama niya. Nakaramdam ng awkward ang isa sa mga sister dahil ito ang una nilang pagkikita. Ang pangalawa ay mas determinado at tinanggap ang imbitasyon ng kaakit-akit na binata. Ilang sandali pa, lumakad ang nakatatandang kapatid na babae sa tubig na walang damit. Kahit na nakakatakot, hindi ibibigay ng nakababata ang lalaking sobrang nagustuhan niya. Ang bawat isa sa mga kapatid na babae ay nais na mas makilala ang bayani at maunahan ang kanyang karibal sa bagay na ito. Ngunit sumagot ang bayani na hindi niya sila mabibigyan ng kaukulang atensyon, dahil kakaunti ang kanyang lakas, at wala pa siyang nahanap na isang bulaklak. Sumagot ang magkapatid na kung kailangan ng bida ang mga bulaklak, tiyak na kukuha sila para sa kanya. Nagkunwari ang bida na sobrang flattered sa kanilang friendly gesture. Sabi ng mga babae, isang malaking karangalan para sa kanila ang tumulong sa ganoong kagwapong lalaki. Ang bayani ay nanatili sa mga hot spring upang pagnilayan ang mga kasiyahan ng buhay ng isang lalaki na nakaupo sa leeg ng isang batang babae. Nang makita niyang umalis ang magkapatid na babae, isang batang babae ang tumalon sa tubig. Tinanong niya kung ano ang kailangan niyang gawin para sa Ginoo upang makasama niya ito sa gabi. Sinabi ng bayani na natutuwa siya sa gayong atensyon, ngunit naramdaman niya ang kanyang chakra. Inagaw niya sa tubig ang damong dagat na ilang minuto nang nakatali sa binti niya at naging water witch ang dalaga. Sinabi ni Sam na alam niya na gusto lang niyang sipsipin ang buhay mula sa kanya at tumanggi na magpalipas ng isang gabi sa kanya.
Ang masamang espiritu ay nagtipon ng berdeng chakra sa paligid at itinuro ito sa bayani. Pinalibutan ng berdeng algae si Sam sa lahat ng panig. Sa isang iglap, nakagapos na siya ng 12 malalakas na damong dagat. Sinabi ng berdeng halimaw na dahil gwapo ang Ginoo, hindi niya ito papatayin, ngunit kukunin lamang ang lahat ng kanyang lakas. Ang bida ay tumingin sa kanya na may matamlay na tingin at sinabi na wala siyang kahit isang pagkakataon laban sa kanya. Ginamit niya ang 4th level Burning Sun technique. Nagsimulang sumigaw ang halimaw sa sakit. Humingi ng awa ang berdeng masamang espiritu, dahil wala itong panahon na saktan siya at binigyan siya ng papuri. Nagpasya ang binata na maaari niyang iwasan ang pagbitay, ngunit kailangan niyang tiisin ang parusa. Ibinigay ng dalaga ang sarili sa bayani at ganap na nasa kapangyarihan nito. Maririnig sa lugar ang mga daing ng masasamang espiritu. Pinuri ng lalaki ang mga kakayahan na taglay ng masamang espiritu at hinihiling na may tama siya. Ang berdeng kagandahan ay nagpasalamat sa kanya at nangakong pagbutihin kung gagawin niya ang gayong gawaing pang-edukasyon sa kanya kahit isang beses pa. Ang mga sigaw ng tulong ay narinig sa kagubatan. 2 kapatid na babae ang nakulong ng isang punong demonyo na nagbabantay sa mga bulaklak na kailangan nila. Ang punong demonyo ay isang malaking puno ng oak na may mga biyak para sa mga mata at isang bibig, kung saan nagmula ang nakakabaliw na chakra. Itinutok niya ang isang matulis na sanga sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na lumipad diretso sa kanyang ulo. Nagpaalam na ang dalaga sa buhay at nangarap na makasama ang isang gwapong lalaki. Ilang sandali bago mamatay ang batang babae, gamit ang Dragon Constellation Technique, pinutol ng bayani ang isang makapal na sanga ng oak sa isang galaw. Ang puno ay umindayog ang mga sanga nito sa magkatabi sa galit, sinisira ang lahat ng nahawakan nito. Sinabi ng bayani na hindi siya papayag na saktan ng sinuman ang kanyang mga magiging kapatid na babae. Ang masamang espiritu ay nakakuha ng mas maraming mga batang babae kaysa sa agad na napansin ng bayani, ngunit bawat isa sa kanila ay labis na nasisiyahang makita siya. Natuon ang lahat ng atensyon sa gwapong binata na malapit nang sirain ang masamang espiritu ng kagubatan. Nagsimula ang labanan, at 12 matutulis na sanga na parang sibat ang lumipad sa bayani. Sa isang suntok ng kanyang talam, binasag ng bayani ang lahat ng sanga na nakadirekta sa kanya. Gayunpaman, ang mga chips ay napatunayang mapanganib din. Sinimulang seryosohin ng bayani ang kalaban at bantayan ang bawat galaw niya. Nagalit ang mga babae, ngunit higit sa lahat ay may bakat na lumitaw sa maganda at perpektong mukha ng binata. Hindi na nila makitang pumangit ang gwapo nilang lalaki, at ilang segundo lang ay kumawala na sila sa yakap ng demonyo. Ang bantay ng kagubatan ay naliligaw. Ang bayani ay nanood habang ang mga babae ay gumagamit ng iba't ibang mga diskarte upang harapin ang demonyo. Nakita niya na hindi kalayuan sa lugar ng labanan, naroon ang mismong mga halaman na magbibigay daan sa kanya upang tapusin ang gawain. Ilang minuto ang lumipas, ang demonyo ay nakahandusay sa lupa at tila isang ordinaryong pinutol na puno. Ang namamatay na puno ay sinabihan ng mga babae na isang pagkakamali ang saktan ang pinakagwapong lalaki. Ngunit wala na ang binata, at hindi niya alam kung paano natapos ang tunggalian. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit 6 na halaman lamang ang nakita niya. May tunog ng paghiwa ng hangin. Muli, may gustong pumatay sa bayani. Ang kanyang mabilis na reaksyon ay nagpahintulot sa kanya na umiwas ng hindi nakakakuha ng pinsala. Hindi inaasahang malaman na hindi lang mga kaaway ang umatake sa kanya. 4 na mga kalahok sa pagsubok ang sumalakay, nakakita lamang ng isang halaman bawat isa at gustong kunin ang mga nakolekta ng bayani. Anong swerte, sabi ni Sam sa sarili. Ang mga lalaki ay hindi maintindihan kung bakit ang bida ay nakatingin sa kanila ng ganoong interes. Level 4 Sunstroke Technique. Pagkaraan ng ilang sandali, 4 na lalaki ang tumayo na may mga basag na mukha, mga pasa sa ilalim ng kanilang mga mata at mga bukol sa kanilang mga ulo at iniabot ang kanilang mga bulaklak sa bayani. Pinasalamatan niya ang mga ito sa kanilang kabutihang loob at nagsimulang maglakad. Ang oras na inilaan para sa pagsusulit ay halos tapos na, at ang parisukat ay puno ng mga kalahok. Inanunsyo ng pinuno ng angkan na ang mananalo sa unang yugto ay maaaring maging kanyang estudyante kaagad. Nagpasalamat ang bayani sa lahat sa pagkakataong makasali sa pagsusulit na ito.
Tuwang-tuwa ang prinsesa nang makita siyang bumalik ng hindi walang dala. Patuloy ang paghanga ng mga kalahok sa gwapong lalaki at inalok siya ng isang silid sa dormitoryo ng mga babae. Napagtanto ng prinsesa na hindi lang siya ang umibig sa bida. Hindi niya maintindihan kung anong damdamin ang dumadaig sa kanya. Hindi pa siya nakakaranas ng selos noon. Inilihim ni Siri ang sarili sa isang bundok na nyebe at inisip siya. Sakto namang dumating si Sam, bago pa siya magalit na hindi nito naibahagi ang saya ng tagumpay sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagsasaya kasama ang ibang mga babae. Gusto kong magpasalamat sa iyo, mentor. Salamat sa iyo, naabot ko ang ganoong taas at naging bahagi ng angkan. Sinabi ng batang babae na ngayon ang gabi ng paglilinis, at lahat ng nagkasala ay tiyak na pupunta sa banal na bukal, kasama ang batang babae na sumalakay sa kanila. At sa pagdating niya, makikita natin ang mga peklat na iniwan mo sa katawan niya. Hiniling ng bayani sa prinsesa na huwag ipagsapalaran ang sarili at huwag subukang pigilan ang dalaga. Naliligo ang mga babae sa hot spring, sayang naman daw at wala siyang gwapong kapatid sa malapit. Lam-ingalinga ang prinsesa ngunit wala siyang nakitang may sugat sa dibdib. Nakahiga ang bida sa kwarto at inisip kung bakit napakalayo ng prinsesa nitong mga nakaraang araw. Ang bulak at pantalon ng bayani ay nagsimulang umusok sa bahagi ng singit, at siya ay natakot. Napuno ng usok ang buong silid. Lumabas ang engkanto na tagapag-alaga at sinabi na kung iniisip niya ang prinsesa, dapat niyang tanungin ito kung ano ang bumabagabag sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng bida. Sumagot ang diwata na bilang isang taga-masid, maaari siyang maging kahit saan, ngunit hindi niya maimpluwensyahan ang balangkas ng laro, at walang makakakita sa kanya maliban kay Sam. Sinabi ng bida na gusto niyang sundin ang payo ng diwata, ngunit hindi siya makakapunta sa paliguan ng mga babae dahil itatapon siya. Pinayuhan siya ng diwata na mag-transform sa isang babae at makipag-usap. Ang planong ito ay tiningnan ng may kawalan ng tiwala. Pinayuhan ako ng diwata na pumunta sa system store at kunin ang kinakailangang kasanayan. At sa katunayan, mayroong ganoong kasanayan sa sistema, at maaari kang maging isang batang babae nang walang operasyon. Ang bayani ay nakakuha ng mga ilusyong spell na napunta ng maayos sa kanyang pumped-up charisma. Tinanong ng bayani kung bakit binibigyan siya ng mga pahiwatig ng diwata kung bawal siyang impluwensyahan ang takbo ng laro. Sinabi ng diwata na isaalang-alang ito ng isang pahiwatig ng sistema at mag-enjoy sa laro. Napaka-interesante kung sino ang gustong maging bida. Mula sa mga unang pagbabago, hindi malinaw kung sino ang kanyang nagiging. Mahabang binti, maikling puting damit, puting buhok, asul na mata, gintong pana sa dibdib. Laking gulat ng diwata nang makita niya ang sarili, ngunit hindi sa salamin. Sinabi ng bayani na ginawa niya ang kanyang sarili ayon sa isang template na nasa harap ng kanyang mga mata. Pero may binago pa rin ako. Pinalaki ko ang dibdib ko. Tumingin siya, at mula sa hindi nasisiyahang ekspresyon nito, napagtanto niyang maayos na ang lahat. Siyempre, sinong babae ang magugustuhan kung pag-uusapan natin ang kanyang maliliit na suso? Sa oras na ito, binabantayan ng prinsesa ang mga mainit na bukal, ngunit wala siyang nakitang sinuman na may peklat. Dumating ang bayani at mga babaeng lalaki sa lawa at tumawag.